Hello everyone. Good morning, America. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Of course, it's Monday morning dito sa amin. So, it's a new week. Of course, new day, new hope, and new aspiration. So, every day na pagising natin, we need to be thankful for God for the beautiful blessings, for the gift of life, for the gift of family, for the gift of friendship, of course, for the gift of work or business. Excuse me. So, maraming bagay dapat tayong pasalamatan sa Panginoon, lalo na sa pagising natin sa umaga. You know, to start our day with prayer, with thankfulness or gratefulness. You know, so yung bagay na palagi kong inilagay sa sarili ko na life is beautiful, na pagkagising mo, ma-realize mo na you're so blessed. You're so grateful. Kasi meron kang family, buhay kayong gumising lahat, kasama mo yung pamilya mo, or kamag-anak mo, or kaibigan mo, meron kang tirahan, meron kang pagkain, meron kang maisusuot na damit, meron kayong tubig. Kasi ngayon, what I realize yung nangyari doon sa Bacolod na mga sunog, you know, at saka nangyari doon sa Tondo, Maynila ba yun? Yung Happy Land. Na, just imagine, madaling araw sila may mga sunog or umaga. Samantala tayo nagising tayo na we have everything in life. You know, minsan may mga pagsubok, pero wag nating isipin yun. Isipin natin how good the Lord is. Na kailanman hindi tayo pabayaan. You know, just imagine mo yung life mo na nasa gitna ka ng sakuna o nasa gitna ka ng pagsubok kagaya ng mga sunog, lindol, of course, baha. You know, hindi madali yung ganyang buhay. Kasi naranasan rin namin sa lugar namin ng kabataan namin na palaging bumabaha kasi nakatira lang kami sa tabi ng ilog. But what I realize in life, whatever you have, you need to be grateful for. Pasalamatan mo lahat ng bagay na binigay sa iyo ng Panginoon. At pasalamatan mo rin yung mga pamilya mo na kasama mo sa hirap o ginhawa. Lalo sa mga tao naging part ng journey mo. Kaya I'm very blessed and thankful to God na nakatulong naman kami sa 100 families back home in the Philippines, sa Bacolod, na to the support of my sister Annalyn is watching right now, na hindi kami titigil sa pagtulong sa kapwa namin. Bata pa kami, na-train na kami ng mga magulang namin, kasi barangay kagawad yung tatay ko, na inuuna talaga namin yung pagtulong sa ibang tao. Parang we growing up with that kind of life, na pagkagising namin kung sinong matutulungan ng nanay at tatay namin. At saka, naalala ko nung bata ako, nagluluto ako ng arakaldo. Especially during summertime, kasi nagtuturo ako ng Flores de Mayo. And the same time, nag-iikot ako sa mga kakilala kaibigan ng nanay ko para kumuha ako ng mga sponsorship para pambili ng school supplies ng mga kabataan sa kapitbahay ko lang. You know, or kahit sa simbahan namin. So, I growing up with a philanthropist work na sa buhay ko. So, I continue that legacy of my parents. Kahit na sa ibang bansa po ako, kinontinue ko yun. Kaya doon ko nabuo yung Team Women of Hope, na thank God, at pinipray namin na soon magkaroon na kami ng sarili naming headquarters dyan sa Bacolod, na we just do it not only na dahil tumutulong na kami for almost 50 years. Hindi pa ako pinanganak, tumutulong na yung mga magulang ko. So I'll be turning 52. So masasabi ko na more than 50 years na kami tumutulong. Mula pa sa mga generation namin, sa mga magulang namin hanggang ngayon, hanggang sa next generation to come. Kaya yun ang binuo ko yung Team Women of Hope, kasi alam ko na karamihan sa ating mga kababaihan, marami tayong mga pinagdaanan, mga pagsubok sa buhay, pero hindi yun ang dahilan para tumigil tayo tumulong sa kapwa natin, lalo na sa mga deserving na mga tao at sa nakarapat dapat na tulungan. But I'm so blessed dahil sa support ng aking mga friend dito sa Phil-Am South Bay community, na dyan sila tumulong sa akin ever since. Sila ni Ate Lisa Navarro, Mitnel Capistrano, of course, Tita Lu Concepcion, Jen Yang, sino pa ba? Kilali, si Ate Rhea Salazar, at saka sino pa ba? Si Commissioner Jinke. So sila yung mga part ng aking support ng Women of Hope ko, na pag Christmas occasion, ako na nandyan talaga. Isang tawag ko lang yan, dito Pineway. Just imagine na in 30 minutes, we can come up something. Kung anong gawin namin sa Bacolod, sa Barangay 27. Yun talaga yung tunay na adhikain na may puso na God leading you in the right way. Kasi we're going up with the
Christian way of life na tumulong sa kapwa. Yun ang tinatawag natin, may puso ka na bilang isang heroes na yung handa mo isakripisyo ang lahat para pagtulong sa ibang tao. That's a good thing, but of course, huwag mo rin kalimutan tulungan yung pamilya mo at sarili mo. It's about a balance. So, I'm so thankful sa lahat na sumuport sa Pilam Sabi community. Hindi ko ma-mention lahat ng mga name nyo, pero na-i-post ko dyan sa Facebook ko. So, thank you so much. And thank you din sa partnership ng Department of Social Services dyan sa Bacolod. At sa mga bumubuo ng aming Team Women of Hope, si Annalena, sister ko, si Alan Compio, brother ko Alan Gonsaludo, si Angela, si Ann Compio, Bimbi, at saka, of course, si Ma'am Sparky Beth, si Ma'am Unida, si Ma'am Rosalina. So, at saka marami pang iba, si Catherine Hardilisa. So, I'm not alone in this journey. Work together is a teamwork, you know? Kasi yun ang layunin natin. Ito help more people, especially sa mga kabataan, children, women, and of course, families. Kasi the center of our life is family, is the basic unit of our society. Yun ang kahalaga ng pamilya. At doon ako, pasalamat ako, lumaki kasi ako sa traditional way of life na kailangan yung nanay tatay magkasama, kailangan lahat na yung mga nag-asawa kailangan ikakasal. So I was blessed na lahat sa aming pamilya walang live-in, lahat sa aming kinasal sa simbahan kasi we believe the sacred marriage. We believe the traditional na believe na kailangan talaga quite in the center of our life. So far so good, hindi pa naman namin experience yung mga broken home, hindi namin experience ganon. Kasi I think our prayer na matatag at saka yung foundation, the true foundation of love, having trust, having care, unconditional love, and support. At when it comes naman sa mga foundation, isa lang tinuturo ko talaga sa mga kasama ko sa Team Women of Hope, to have transparency. Even single cent na binigay ng tao sa iyo may resibo. That's the most important. And honesty. Totoo kung saan talaga pumunta yung mga tinulong nyo at saka mga pera nyo. Kaya I'm growing up in that kind of life na sabi nga ng nanay ko, isa ako sa tao na kilala niya, very honest. And hanggang the rest of my life, yun ang panindigan ko. To live my life with transparency, with honesty, and integrity. May paninindigan. Hindi mo ako basta-basta ikwento mo lang sa akin yung mga negativity or whatever. I don't want to be one-sided. I don't want to be biased. I want to be anti-biased. I want to have integrity. I want to live my life that focus with the family, focus with my values, how to be inclusive, and of course, collaboration. You're not alone in this journey. You need to work together with other people. At huwag magmayabang, huwag mawataas. Stay humble, stay grounded, kasi lahat ng bagay tumawala sa mundo. But ang tunay na ugali mo natili sa bawat puso ng mga tao. Pag sinabing pangalan mo, isang bagay papatak sa isip nila kung anong ginawa mo sa kanila, kung anong pinarandam mo sa kanila. Para sa akin, gusto ko malala ng tao na yung kabutihan na ginawa natin, sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip at sa ating kalooban. Kasi ang yung isang tao is reacting based on her or his experiences. Pag may sinabi ka sa tao ganito, of course, you need to analyze kung totoo ba ito nagsasabi sa akin o kinascam lang ako nito. Sometimes it takes time to learn na kinascam ka lang o sinisiraan ka. But when you realize something good, keep going the good thing. Piliin mo to share kindness, love, and of course, with transparency, with integrity, with honesty, and having passion of what you're doing. Kaya I'm so blessed na for more than 50 years of my life, I'm growing up with a community, with a family na may integrity, honesty, and transparency na natutunan ko sa mga magulang ko. And thank you so much sa aking sisters na Annalena, how to work hard to go to the grocery, to do sorting the things, and ang daming lang ginawa na kabutihan. Ako more ang finance support la ako at saka, kumbaga ako yung utak. I always to be a brain to what is the good decision we can do. You know, being the eldest of the family. But I'm so blessed na hintay pinabayaan ni Lord. And again, Kai, marami pa tayong mga project sa kabutihan. And of course, I give priority first my family kasi marami din akong mga responsibilities. Hindi lang sa sarili ko, sa pamilya ko. Hindi dito, nilang dito, pati sa Pilipinas. And thank you so much, and always continue to share kindness and generosity with transparency, palagi ko and honesty, lahat may mga resibo, lahat may ganyan, kasi paano kapag katiwaan ng tao, kung nagsa-charity vlogging ka, or may ginagawa ka na ikaw mismo nangungupit. Marami na nga corruption sa gobyerno ng Pilipinas, dagdagan mo pa. Kaya ako ay growing up na importante sa akin yung honesty and transparency. Kahit ang ikwento mo pa sa akin, matasabi mo na sa akin, itong resibo, itong ginawa ko, yun ang kailangan ko. Hindi ko na kailangan, ang daming explanation, ang daming excuse sa life.
dahil ako ayaw ko ng maraming excuses. What I need is honesty and transparency. That's how I build trust to the people. Madali akong tumulong, pero alam ko kung totoo ka. Pero kung kinukupitan mo ako or naging dishonest ka na nirevert mong charity sa ibang bagay, that's another story. Kaya I'm so blessed na at least yung kasama ko sa Team Women of Hope, we're all transparent, we're all honest, at saka yung mga sponsor namin, alam nila yung mga evidences na pag sinabi 100 family, at saka nagdagdag pa ako ng extra. Alam na mga kapatid ko yan. Kahit minsan, yun na lang naiwan sa i-share ko pa. Kasi alam ko na sobra pang ibabalik ni Lord sa ating tiglig-lig at umaapaw. At you have a true happiness and joy in your heart. If you share your blessing, you share whatever you have, what you're capable of. Yun ang pinakamalaga. Again, guys, thank you so much. It's a new week, new day, new hope, new aspiration. Patuloy tayo maging gabay, maging inspirasyon at magbigay ng pag-asa. Lalo na sa mga taong deserving, lalo na sa ating mga pamilya at sa mga taong tumutulong sa atin. Hello, Pati Mr. Moret. Hello, isang magandang umaga hapon or gabi dyan sa UK. Again, guys, maraming salamat sa lahat nagmamahal at nagsuporta sa Team Women of Hope sa aming charity work kahapon na alam ko naging successful sa lahat ng mga sponsor namin dito sa Amerika ng mga kaibigan ko. You know, mamaya i-share ko na lang dito sa live ko na to yung mga pangalan nyo. Thank you so much and we love you all. And see you next time. And always believe na sinasabi ko palagi na palagi tayo maniwala na ang buhay ay puno ng pag-asa. Nasa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating sarili. There's always hope and love with God. Kasama na sa lahat na mababait at mabubuting tao. And sorry lang sa aking live kahapon sa YouTube na nawala yung signal, so na-delete na. So, see you later and mabuhay and God bless us all at ipagpalain tayo ng Panginoon lalo na pag gumagawa tayo ng kabutihan. Okay, thank you. See you next time. Bye.